Habang ako po ay may bakasyon sa aking school, ay meron akong konting series na ibabahagi tungkol sa Reformed Piety. Ito ang kung paano ang nakita ng Reformed na ating kinabibilangan kung paano daw dapat mamuhay ng makadiyos ang mga Kristiyano. Ang karamihan ng mga Reformed churches ng iglesia ang Reformed doctrine or Reformed theology ay nakita natin na may iniwan pala ang mga nauna sa atin na mga katuruan at itong mga katuruan na ito ay nakita nating tunay sa Biblia at nakita natin na mainam silang sundin at kapakipakinabang na maituro sa iglesia. Pero itong mga recent decades habang na lumalalim pa nga at nagiging mas popular ang Reformed tradition, ay nakikita rin na hindi lamang doktrina or theology ang kanilang iniwan, kundi meron din silang mayamang tradisyon na iniwan tungkol sa pamumuhay. At nagkakaroon nga din ng mga bagong discovery or pagbabalik na makitang oo nga may mas malapit sa katuruan ng Biblia na arguably makikitang ang iniwan ng Reformed tradition ay tamang paglalarawan kung ano ang itsura ng banal na pamumuhay para sa mga Kristiyano. Kaya ang ituturo ko ay Reformed Piety at pabaliktad. Okay. Kung hindi kayo pamilyar dun sa salitang piety, baka familiar kayo dun sa salitang pious. Ito ay isang adjective na ang ibig sabihin ay devoutly religious. So madalas namang magamit yan sa mga santo ng Romano Katoliko. Minsan ang title nila ay blah blah the pious. So ay yung pious na adjective ay familiar sa atin at related dun yung salitang piety. Piety ay madalas gamitin noong 17th century, lalo na ng mga Puritan, doon ko una itong narinig na salita sa pagbabasa ng kanilang mga gawa. At ito ay tumutukoy sa, halimbawa, sabi ni Walter Marshall, isang Puritan, sinabi niya sa Gospel Mystery of Sanctification na the practice and manner of life, which we call holiness, that is righteousness, godliness, obedience, or true religion. So, piety in general ay yung ginagamit na salita tungkol sa religious life, religious holy life. Basta in general, yung spiritual life ng isang Kristiyano, yung kanyang pamumuhay, hindi lang yung kanyang mga pinaniniwalaan na doktrina. So, ito ang magiging paksa nitong series na aking gagawin kung ano ang tinuturo ng Reformed tungkol sa pamumuhay, the practice and manner of life, which we call holiness. So, halimbawa pang isang ibig sabihin ng piety, sabi sa isang book ni Louis Bailey, The Practice of Piety, 1611, sinasabi ni John Bunyan na 2 libro ang nakatulong sa kanya na maunawaan ang Christianity. Una, ang commentary ni Martin Luther sa Book of Galatians, at pangalawa, ito daw libro na ito, The Practice of Piety. At ito ay ginagamit nung panahon ng mga Puritans, the practice of piety, at ang ibig sabihin daw nun ng piety ay directing a Christian how to walk that he may please God. So again, just to give us an understanding kung ano itong ibig sabihin itong lumang salitang piety. Kasi ito talaga yung ginagamit na salita in Reformed language. So, ito ang magiging paksa natin, holiness of life, directions how we may live to please God. So, maliban sa piety, particularly ang sinasabi natin gustong matutunan natin ay Reformed Piety. At kung titingnan natin sa Wikipedia, ito as a representation of the common understanding of what it means to be Reformed ay Reformed Christianity, also called Calvinism, is a major branch of Protestantism that began during the 16th century Protestant Reformation. So, yung nagpapakilala tayo bilang Reformed Baptist, ito ay nanggagaling doon sa
dahil nga yung pangyayaring ginawa ni Martin Luther ay tinatawag na Protestant Reformation, bilang bunga nung historical event na iyon, ang tinatawag sa mga churches na nabuo following that spirit are called the Reformed churches. Pero hindi ito ang kompletong pag-unawa na tinatawag sa about being reformed. Una, kinabit nila masyado sa Calvinism, which is now just limited to our views on predestination. Minsan kapag tinutukoy kung sino ang Calvinist, siya yung may nag-agree dun sa 5 points of Calvinism at tumutukoy lang sa kung anong pananaw natin sa predestination. Pero madami ang mga nag-agree sa 5 points of Calvinism at nag-agree doon sa view na yon on predestination, pero hindi necessarily na sila'y kabilang sa Reformed tradition, kasi ang pagiging Reformed ay higit sa pagsang-ayon lamang at pagkakaroon ng kaparehong pag-unawa tungkol sa predestination. Ang sabi sa Canons of Dort, isa sa mga confessions of the Reformed churches, dun sa conclusion, sabi nila, "Wherefore this Synod of Dort, in the name of the Lord, entreats as many as reverently call upon the name of our Savior Jesus Christ to judge the faith of the Reformed churches, not from the private expressions of a few among ancient and modern teachers, but from the public confessions of the churches themselves." So kung gusto nating malaman kung ano ang ibig sabihin ng pagiging Reformed, hindi tayo pipili lang ng mga paborito nating author, kahit sila man ay well-respected at very influential, hindi nila nai-embody by themselves kung ano ang ibig sabihin ng pagiging Reformed. So, si John Calvin man yan, si Martin Luther man yan, or ngayon si John Piper, si John MacArthur, si R.C. Sproul, madalas ding makot si J.C. Ryle. Itong mga to ay tinitingnan natin at minsan iniisip kung anong sabihin ng mga taong ito basta sa kanila manggaling, yun ay nag-represent ng Reform. Pero ito nga ang mas tama, mas accurate na pag-iisip tungkol sa kung ano ibig sabihin ng pagiging Reform ay kung ano ang sinasabi ng confessions of the churches at hindi yung private expressions of ancient and modern teachers, kahit sila pa man ay ginagalang. So ang mga titingnan natin sa ating pag-aaral para malaman kung ano ang Reformed ay kung ano ang sinasabi at ang kanilang ipinapahayag officially sa kanilang church documents, na ito ang aming paninindigan, ito ang aming ituturo sa aming mga members, at ito ang aming pagkakaiba sa mga ibang iglesia. So, ito ay paninindigan ng iglesia at hindi lamang ng mga private individuals. At minsan, even people who are part of the Reformed tradition officially, like R.C. Sproul, siya ay nagsusubscribe to the Westminster Confession, pero siya din ay mayroong mga individual eccentricities na hindi mag-represent ng Reformed view. So, meron siyang pananaw na sa worship ay pwedeng magkaroon ng insenso. So, alam ni R.C. Sproul, at hindi necessarily na yun ang pagiging Reformed dahil lang sinabi ito ng isang Reformed theologian. Dapat ang titingnan natin ay kung ano ang sinasabi ng confession. So, sa buong series na ito, ang mga titingnan natin mainly na sources, dahil gusto nating makuha kung ano ang Reformed at hindi lamang kung ano ang pinapahayag ng bawat Reformed. Merong church ngayon dito sa Pilipinas, meron lang ako alam na 4, meron sa Caloocan, sa Cainta, meron sa Davao, at meron isang Chinese related sa may Ermita, na ito ang kanilang confession of churches at sila ay Reformed. They preach a very good, sound, comforting gospel of grace. Pero ang pagkakaiba natin sa kanila ay sila ay nagbabaptize ng babies. Pero ito ay kasama nga ito sa Reformed tradition. Sila ang mga nauna sa mga Baptist na tinawag na Reformed, at sila actually ang officially tinatawag na Reformed churches. Yun yung kanilang pangalan mismo. So, yung iba pang confessions of faith na magiging batayan ng ating pagtingin kung anong Reformed Church ay yung mga tinatawag na the Westminster Standards. Iyon ay the Westminster Confession from 1647, at kasama din ginawa nung Westminster Confession yung Larger Catechism
At yung shorter catechism, supposedly pambata yung shorter, at yung larger ay pang matanda. At ito'y ginawa nila nung same time na ginawa yung Westminster Confession, kung saan nakasummarize nga lahat ng pananaw nila on many topics, on many head of doctrine at hindi lang predestination. At ginawa din itong instructional material, the Westminster Larger and Shorter Catechism. So pagbabatayan din natin ang mga yan to see what the Reformed say at i-compare natin sila sa isa't isa. At syempre, gagamitin din natin yung sarili nating confession, what we officially declare as the confession of faith we subscribe to, na ito ring pinapahayag natin, ay the London Baptist Confession of Faith, which was first drafted in 1677, but published in 1689. So, ito ang mga main sources ng confession of faith na ating gagamitin. So, kung gusto niyo ng sarili niyong copy, sarili ko lang na may pwede itong ma-download na app. Ganito ang itsura ng kanyang logo sa Google Play. Ito ang ginagamit ko. Lahat ng iba pang confessions nandyan din. Nandun ang Apostles' Creed. Ganito ang itsura sa app mismo. Apostles' Creed, Nicene Creed, Athanasian Creed, Chalcedonian Creed, Navarra Confession. Yung iba dyan, hindi ko pa at all binasa. Ito ay lahat ng confessions ay nandito sa app na to. Ayan, so maganda naman siya sa Google Play. Meron ding makikita ng ganyan sa Apple. Creeds and Confessions din yung pangalan, pero yung kanila mas konti at walang Baptist kasi tingin nila hindi Reformed ang Baptist. Pero anyway, yun ang ginagamit ko din dati. Pwede nyo alam ko sa Apple, kung gamitin yung Creeds and Confessions dahil walang Baptist, mag-download kayo ng iba na 1689 Baptist Confession. So, madami naman ng sources para makuha lahat yan. Pwede nyo ma-download as an app. Pwede nyo din makita sa online. Ang ginagamit kong online copy ay yung naka-compile sa Westminster Seminary, California. Sa website nila, naka-compile yung mga Confession of Faith. At gusto ko yung layout nun, kaya yun ang ginagamit ko. Madali rin i-copy-paste. So, yun mainly ang ginagamit ko kapag gumagawa ko ng mga ganitong lesson. So, maliban sa confessions of faith, ay titingnan din, ikokonsulta din ang yung systematic theology. Kasi hindi porket nakasulat sa isang confession of faith, ay masasabi na natin na ang Reformed Church ay nanindigan nga sa bagay na yun at lahat sila ay nag-agree. Sa may mga nakasulat sa confessions of faith na in practice, ay hindi pinanindigan ng mga Reformed throughout history. Halimbawa, may nakasulat sa Baptist Confession, sa Westminster Confession, na paninindigan natin daw na ang Pope ay ang Antichrist. So, nakalagay yun sa Westminster Confession at sa 1689 Confession. Meron akong agreements doon sa statement na yun. Pero in practice throughout history, ay sinasabi madalas ng churches, kapag pumunta rin kayo sa mga website ng mga churches ngayon na sinasabing ang confession nila ay 1689 confession, sasabihin nila na we take exception to this statement. So, given na kahit na nakasulat yun sa confession noong 1677 or 1689 at supposedly kinary over throughout the history, pero dahil sinabi nila mismo na hindi namin ito pinapanindigan. So, hindi natin masasabi na ito ay naging stance ng Reformed kahit na nasa confession yun. So, maliban sa confessions of faith, titingnan din natin kung ano ang tinuturo sa systematic theology books, particularly yung mga very influential and really shaped the language and thinking of the Reformed churches. At yung una, of course, ang pinaka-influential na systematic theology book ay yung Institutes of the Christian Religion ni John Calvin. Ito ay sinulat ni Calvin noong 1559. Malapit na siya mamatay niyan. Nung Systematic Theology by Charles Hodge, noong 1871, Reformed Dogmatics by Herman Bavinck, kinuot kanina ni Pastor Diego. Ito ay nung 1895 to 99 dahil 4 volumes yun, kaya may mahabang panahon ng pagsulat nito. At yung Systematic Theology by Louis Berkhof. Ito yung mga masasabi nating systematic theology that captured what it means to be Reformed. At
Ang benefit lalo na nung mga mas bago, yung hanggang itong 2, 3, and 4, ay na sila ay consciously nag-reflect, makikita din dun sa kanilang discussion on topics on the confessions of faith. So, sasabihin nila na ito ang sinasabi sa ganitong confession, isa pang confession. So, makikita natin na sasabihin nila na ito ang naging pananaw ng Reformed throughout history. So, yung systematic theologies ay dahil ginamit din sila as textbooks in the seminaries. So, ito talaga yung mga naging nagpakalat kung ano ang at humubog sa pag-iisip ng mga churches, even just as a book, na dahil nga ginamit sila sa seminary, pinanturo sa mga magiging pastor. So, ito ay humubog sa pag-iisip ng Reformed churches as very influential books. Meron pang mga bagong systematic theology ngayon. Some of them I agree with, yung iba hindi ko masyadong gusto. Pero in any case, ay pwede na tayong mag-focus sa mga ito lamang kasi yung mga mas bago naman ay hindi pa dumadaan sa test of time. At itong mga to at least ay, ang gusto naman natin makita ay kung ano yung naging pananaw na ng Reformed churches throughout history at hindi yung mga bago lang. So anyway, itong mga to, kung gusto nyo rin ng sarili nyong kopya, ay makukuha nyo na rin halos lahat yan sa monergism.com saka sa bringthebooks.org. So, kung gusto nyo ng kopya ng mga books na yan, dahil mga luma na yan, ay pwede nyo na ma-download. Ang hindi nyo lang ma-download dyan ay yung Reformed Dogmatics by Herman Bavinck, kasi hanggang ngayon hindi pa nag-expire yung copyright dahil it was originally written in Dutch at recently lang siya tinranslate. So, yung copyright niya hindi pa nag-expire. Pero yung 1, 2, and 4 ay available na. O kung gusto niyo rin ng kopya para mag-advanced reading or dahil excited lang kayong matuto ng Reformed Theology, ay pwede niyo makuha ang mga yan at magandang mga libro yan. Unfortunately, para sa akin, tingin ko number 3 yung pinakamaganda. Pero ayun nga, ay hindi pa siya easily downloadable. So anyway, mayaman pa rin ang makukuha natin dito sa mga to. At itong si Berkhof ay madaming kinopya kay Bavinck. So, so pwedeng si Berkhof na lang. At actually, siya yung pinakamadaling basahin sa kanilang lahat. By the way, pinakamahirap basahin ay si Hodge, si Charles Hodge. Minsan nagko-quote siya ng Latin, ng Greek, ng German, ng Dutch, tapos wala siyang pakialam kung di nyo naintindihan. Sabihin nila, ito ang sinasabi in Latin. In-expect niya na alam nyo na kasi nung panahon nila lahat sila marunong nun. So, siya ang pinakamahirap basahin, si Hodge. Pero yung kay Berkhof ay maganda na, representative of Reformed doctrine, and very easily readable, madali rin yung format. So, yung kay Berkhof yung pinaka-accessible. In any case, yan yung mga pagbabasihan natin at maliban doon, isang last final source to consider para malaman natin kung ano ang Reformed practice throughout history ay ang mga hymns na kinakanta sa mga churches. Kapag titingin tayo sa hymns, sabi ni Dr. John Tweedale of Reformation Bible College, ay that hymn singing has played such a vital role in Reformed theology and practice. So, pwede nating matingnan ng mga hymns na kumakatawan at nagpapakita kung ano ang anong mga teachings ang ikinagalak ng mga Kristiyano throughout history, such that they made songs out of it, they celebrated it in their churches, and this is especially insightful for Reformed Christianity dahil traditionally ang mga Reformed are very conscious about singing. Nung una pa lamang, actually ayaw nila kumanta at all. Nung unang mga Reformers ay cautious sila about singing at all. So naging maingat sila sa pagpili ng mga kanta. Kaya kung ito ay nasama sa mga inaawit ng mga Kristiyano na Reformed, ito ay masasabi natin talagang pinag-aralan nila, pinag-isipan nila at ito'y dumaan muna sa madaming pag-aaral at kung ito ay kanilang ikinagalak so much na ito ay naging paraan para iawitin sa iglesia, ito masasabi natin na representative of what doctrines are taught in Reformed theology in history. So ito ang mga magiging batayan natin to see ano ang ibig sabihin ng Reformed. So just as a summary of the main subject of the series na ating gagawin,
Ang main subject ay how Christians are directed in Scripture to walk in godliness according to the confession, teaching, and practice of the Reformed churches through history. So, kahit na ang focus particularly ay yung ay kung ano particularly ang tinuturo ng Reformed, ay hindi ibig sabihin na kung anong tinuturo nila ay sasang-ayunan natin palagi, though in general, sang-ayon ako sa Reformed teaching. Pero hindi tayo sumasang-ayon sa kanila dahil ito ang Reformed, kundi kailangan natin suriin kung ito ay tama ba ayon sa tinuturo sa Biblia. So, ang isa sa mga objective natin ay makinig sa boses ng mga nauna sa atin in the Reformed tradition, kung ano ang sinasabi nila, natuturo nila sa atin tungkol sa anong sinasabi ng Biblia, kung paano daw tayo dapat mamuhay. Maliban doon, tayo nakatingin hindi lamang sa individual na favorite na teachers natin, kung si Paul Washerman o sino pa bang ibang popular teacher ngayon, hindi sila ang ating tinitingnan para ma-define kung ano Reformed, kundi kung ano ang pinapractice ng churches. At hindi lang sa isang panahon, kundi kung ano ang naging consistent na paninindigan throughout history. In this way, makikita natin kung ano yung pumagal sa time, hindi lang yung naging reaction sa ganitong issue at naging minsan overreaction na eventually papalitan din nila. So, kung itong mga practices at pananaw at teaching ay tumagal through time na nakita nilang ito nga ang tinuturo sa Biblia at pinanatili sa tradisyon in the Reformed churches, ay makikita natin ito ay baka kailangan nating bigyang atensyon as something that we must also follow and continue. Pero ngayon, dahil ito ay introduction, ang maliban sa, kasi ang focus nga natin ay how Christians should walk, paano tayo gagawa, paano natin ipapamuhay nga ang hinihiling sa atin ng Diyos. Ang topic lang ngayon as an introductory lesson, titignan din natin kung anong tinuturo ng Reform dito, ay kung ano ang ang hinihingi sa atin ng Diyos. So, kung ang magiging main subject natin into the series ay kung paano ipapamuhay ang mga hinihingi ng Diyos, at least ngayong tanghali ang una lang nating topic ay kung ano ang hinihingi sa atin ng Diyos. At ang main na topic ay what the Reformed confess as the perfect standard of true holiness. At ito nga yung spoiler na sagot, it is the law of God. Na ang batas ng Diyos, ito ang standard of true holiness, and particularly in the Reformed, ito ay ini-emphasize as the way na ito ang hinihiling sa atin at hindi ang kahit ano pang maisip natin na gusto natin sigurong ibigay sa Diyos. So yung main question, what does it look like to be walking in holiness? Ano ang actually hinihingi sa atin? Una kong ipapakita ko ano sinasabi ng Westminster Shorter Catechism sa question 39, at ito na yung main question, sabi, what is the duty which God requireth of man? The duty which God requireth of man is obedience to His revealed will. So, sundin kung ano ang kanyang ipinahayag. At yung sunod na tanong, what did God at first reveal to man for the rule of His obedience? The rule which God at first revealed to man for his obedience was the moral law. At yung tinutukoy dito na at first revealed to man ay kay Adan. Yung ano pa lang, yung panimula pa lang ay ipinahayag na sa kanya na kailangan niyang gawin. At sinasabi ito daw ay the moral law. Yun yung binigay na term, law na moral. Ito ay iba doon sa ceremonial law, kasi may batas na sinasabing itong mga kailangan yung gawing ritual bilang isang bayan, or mga batas na ito ang kailangan yung gawin bilang bayan. So, kapag nagbibigay ng batas kung saan anong lupa titira yung mga Levites at kung paano hahatiin, paano ipapamalakad yung gobyerno, may mga batas na ganun na ibinigay in the Old Testament, yun ay mga judicial laws. So, sinasabi yung moral law, yung law tungkol sa moralidad, tungkol sa kung ano ang tama at mali, yun yung ibinigay ng Diyos nung una pa lamang
na batayan na yun yung kailangan niyang gawin sa kanyang sa buong buhay. Ito daw ang sa lahat ng mga tao, yung moral law is what is required, the whole duty which God requireth of man. At sa pagdating sa question 41, where is the moral law summarily comprehended? So, saan daw ito makikita na sinummarize and comprehended? Ibig sabihin na cover lahat. So, summarily summarized, hindi explained in detail, summarized, pero comprehended, na cover na lahat at wala nang hindi kasama. So, summarily comprehended, sabi, the moral law is summarily comprehended in the Ten Commandments. So, ito ang isang reformed na distinctive na makikita natin kung mag-observe tayo ng Reformed churches. Nung hindi pa ako Reformed, it was strange to me na yung mga Reformed documents, Reformed teaching, and Reformed churches ay may special emphasis on the Ten Commandments. Na sinasabi talaga nila, ito ang batayan ng buhay ng tao, Ten Commandments. So, nakakagulat sa akin yun nung dati pa lang, kasi mga iniisip ko dapat yung mga sinasabi sa New Testament, o sundin si Kristo, pag-ibig, etc. Yung mga ganong klaseng terms. Pero sila ay, they insist on looking at the Ten Commandments as the summary and the comprehensive summary of the moral will of God. It's summarily comprehended in the Ten Commandments. So ito yung una nating nakita sa Shorter Catechism, ganun ang ipinahayag, na cover down ng Ten Commandments, and this is where you learn what is the moral will of God, what is right and wrong. So, makikita natin to hindi lang sa, gusto ko ipakita na sa iba-ibang confession, ito talaga ang united na ipinapahayag nila with an emphasis on the Ten Commandments. So, kung makita natin yung emphasis on the Decalogue or the Ten, yung Decalogue yung minsan tawag sa Ten Commandments, Deca, Ten, Log, words, but Decalogue in the Reformed tradition, sabi sa Second Helvetic Confession, noong 1536, we teach that the will of God is explained for us in the law of God, what He wills or that does not will us to do, what is good and what is just, or what is evil and unjust. Sumunod na paragraph, the moral law is contained in the Decalogue or two tables. So, again, even in the Helvetic Confession na nauna ng mga 100 years sa Westminster Catechism, ay meron ng emphasis din on the Ten Commandments. At sinabi pa nila ulit sa sumunod doon, the whole will of God and all necessary precepts for every sphere of life are taught in this law, doon sa moral law that is contained in the Ten Commandments. For otherwise, the Lord would not have forbidden us to add or take away anything from this law. Neither would He have commanded us to walk in a straight path before this law, and not to turn aside from it by turning to the right or to the left. So, yung Second Helvetic Confession ay pinahayag din yung sinasabi na it is comprehended. Hindi lang that it is summarized, contained, yung ginamit niya salita dito, kundi it is comprehended. Yung nandun na daw yung buo na kailangan at wag daw itong likuan, wag dagdagan. Do not turn from it to the right or to the left. So ito yung sa Second Helvetic. Makikita rin ito sa Heidelberg Catechism. Sa question 91, tinatanong, what are good works? Only those which are according to the law of God, and not those based on our own opinion or the commandments of men. So, yun lang daw ang mabuting gawa. Actually, ang context niyan ay kung paano ko magpapasalamat sa Diyos sa ginawa niya para sa akin. At ang isang binigay niya ay gumawa ng mabuti, gumawa ng good works. At what are good works? At ito daw ay yun lang mga bagay na naaayon sa iniutos ng Diyos at hindi kung ano ang sa iba pang opinion or the commandments of men. Yun lamang inutos ng Diyos. At tinanong sa question 92, what is the law of God? Kasi binanggit yun dun sa question 91. At sa question 92, kinote nila yung buong Exodus 20, yung pinaikli ko lang para hindi na mahaba. Sabi, God spake all these words, saying, tapos yung kinote nga nila yung I am the Lord your God,
You shall have no other gods before me. Thou shalt not covet anything that is thy neighbor's. So kinote nila yung buong Ten Commandments at sinasabi nila that that is the law of God, yung nandun sa Ten Commandments. So, sa Heidelberg Catechism, Second Helvetic Confession, at sa Westminster Catechism, ay pinapahayag nga the Ten Commandments ay yung naglalaman ng law of God. At tayo rin, sa 1689 Baptist Confession, na sinunod lang natin yung nauna ng Westminster Confession on the chapter of the law of God, ay sinasabi natin, the same law that was written in the heart of man continued to be a perfect rule of righteousness after the fall, and was delivered by God upon Mount Sinai in 10 Commandments. So, nagsimula siya sa salitang the same law kasi may naunang paragraph na sinasabi na yung una daw, the law was given to Adam, written in the heart of man. Tapos yung sumunod nga na paragraph, the same law that was first written in the heart of man continued to be a perfect rule of righteousness even after the fall. Yun din pa rin ang batayan kung ano ang tama at mali, and was delivered by God upon Mount Sinai in 10 Commandments. So yung dati pang batayan kay Adan nung hindi pa binibigay sa kanya yung 10 Commandments ng nilista, pero yun na rin yung batayan pagdating sa Sinai, yung binigay yun, hindi na may bagong batas, bagong batayan ng kung anong mabuti at tama, kundi yung dati pang batayan ay isinulat ngayon sa 10 Commandments. So makikita natin, bago pa ibigay yung 10 Commandments sa Genesis, lahat ng mga bagay na binabanggit sa 10 Commandments ay meron ng mga pangyayari sa kwento ng Genesis. Halimbawa, masama pumatay, may pagpapatayan doon na kinondem, masama ang magnakaw, masama ang yung makiapid, kailangan galangin ng magulang, hindi ginawa ni dun sa dalawang anak ni Noah, at kailangan ang Diyos lamang yung sambahin, ang Diyos lamang ang sambahin ayon sa kanyang pag-uutos. So, at yung Sabbath ay nauna pa yun from creation. So, halos lahat ay makikita natin from Genesis, bago pa ibigay sa Mount Sinai, ay na ito na rin ang kung ano ang tama at mali. At pagdating lang sa Mount Sinai, doon ito ibinigay, isinulat, and summarized. So again, in the 10 Commandments, ay kita ang moral law. So masabi natin, kasi kahit na madami pa tayong ibang confessions na matitignan that say the same thing, pero maaari na nating makonclude about the Reformed tradition, that the Reformed tradition envisions life of true godliness as walking in obedience to the law of God, summarized in the 10 Commandments. Yun ang itsura ng tunay na pagiging makadiyos, pagiging banal, ay ang pagsunod doon sa utos ng Diyos na nakasaad sa 10 utos. So, ano ang batayan sa Scripture nitong ganitong pananaw ng mga Reformed na yung 10 Commandments ay set apart from every other imperative sentence na pwede mong makita sa buong Bible? Bakit yung 10 Commandments ay hina-highlight ng Reformed na may batayan ba sa Biblia na gawin nilang yung 10 Commandments specifically ang tingnan para pagbatayan kung ano ang tama at mali? At maraming tayong pwedeng tignan sa buong kasulatan tungkol sa kung paano naiiba ang 10 Commandments. The 10 Commandments are the only part of the Bible that God Himself wrote. Na yung iba kasi na yung sinasabi natin, the whole Bible is the Word of God. Pero mga tao ang nagsulat nun na inspired by the Holy Spirit. Pero yung 10 Commandments ay sinasabing written by God Himself, written by the finger of God, at binigay kay Moises. So, merong doon pa lamang ay nagpapakita that meron itong special status. At nangyari pa dahil pagbaba ni Moises, sinira niya yung bato kasi nga lahat ng mga Israelites ay nag-worship ng golden calf. Eventually, sinulat uli ng Diyos. Hindi na, okay, nakita mo na yung 2 tables of stone, pwede mo nang gawa ka na lang uli ng kopya kasi sinira mo. So, ang ginawa ng Diyos, siya mismo ang nagsulat ulit. So again, parang ang Diyos mismo ang nagsiset apart sa 10 Commandments na ito ay the special rule of life ng lahat ng tao. At
mag-highlight lang ako ng ilang mga verses pa na nagpapakita the Ten Commandments are really highlighted in Scripture. So halimbawa dito sa Luke 18:20, yan yung kwento ng may rich young ruler na lumapit kay Jesus at tinatanong, "What must I do to inherit eternal life?" At nung sinagot siya ni Jesus, ang bahagi ng kanyang sagot, "Well, you know the commandments. Do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not bear false witness, honor your father and mother." So, makikita natin si Jesus mismo to give an easy answer to the rich young ruler na to summarize ano ang kailangan niyang gawin to inherit eternal life. Ang binigay niyang summary ay yung mismong formulation of the Ten Commandments. So, Jesus himself points to the Ten Commandments as the summary of what you need to do to inherit eternal life. Makikita rin natin halimbawa si Paul writing to the Romans sa chapter 13 verse 8 to 10. Dito sinasabi niya, "Owe no one anything except to love each other. For the one who loves another has fulfilled the law. For the commandments, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not covet, and any other commandment are summed up in this word. You shall love your neighbor as yourself." So, dito ini-emphasize niya na ang gawin lang ng mga Kristiyano ay na mag-ibigan. Ibigin nila ang kanilang kapwa. At ang dahilan na binibigay niya dahil natutupad mo ang Ten Commandments. Uli ay makikita natin na nagfo-focus siya on this, on the formulations of the commandments itself, yung not commit adultery, not murder, you shall not steal, you shall not covet. So maraming instances sa Book of Romans, kapag binabanggit ni Paul yung the law, na the law came and revealed sin, ay halimbawa nung sinabi niya yun sa Romans 7, na in general, the law lang yung kanyang sinabi at minsan tinatanong, masabi ba natin na ang tinutukoy lang niya ay 10 commandments? Pero yun mismo sa pagkakasabi niya na the law gave knowledge of sin. For I would not have known what it is to covet when if not for the law. So again, ang nasa isip particularly ni Paul when he said that the law reveals sin is the 10 commandments kasi doon binabanggit yung covetousness. So, again, even yan, si Paul, si Jesus ay nagpapakita nung may ibang status and how to use the Ten Commandments as summarizing the whole will of God for man. At itong last ay sa Ephesians 6, 1-3, kung saan si Pablo ay sumusulat sa Ephesians, ito yung pag-aralan natin, na yung nung nagbibigay siya ng mga instructions to una husbands, wives, ganito ang kailangan nyong gawin as the result of being saved by grace through faith alone. At yung nilalatag niya na ang mga gagawin as response ng mga Kristiyano na naligtas ay inisa-isa niya. At pagdating niya dito sa children, sabi niya, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise, that it may go well with you and that you may live long in the land." So dito isang madaming napapatunayan ng paggamit ni Pablo dito ng Ten Commandments dahil una makikita nga natin na sila rin ang batayan ni Pablo to give instruction and the reason na sinasabi niya sa mga bata na sundin ang kanilang mga magulang ay dahil ito ay the first command with the promise. Now, hindi natin masasabi that this is the first imperative sentence that appears in the Bible na may list. At ito lang ang the first command in a certain list with the promise at yung list na yun ay yung 10 commandments. So, makikita natin na si Pablo was expecting children in a Gentile church. So, hindi mga taong galing sa Hudyo na tinuruan ng batas from their childhood, even children na mga Kristiyano who are freed from the law according to his doctrine, mga Kristiyano na hindi nasa mga Hudyo kundi mga Hentil, at ang kanilang magiging dahilan para sundin ang kanilang magulang ay dahil ito ay tama at ito ay nakasaad sa Ten Commandments. And he even expected children to recognize this is the first command with the promise. Kaya binanggit niya yun as a parenthetical comment.
Parang nung sinabi niya, oh, di ba natatandaan nyo, ito yung unang command with the promise. At siguro, in-expect nyo yung mga bata to go through the 10 commandments. At oo nga, yun yung unang command that has a promise in the 10. So, he expected the Gentile children to be reared in the instruction of the 10 commandments. So again, makikita nga natin na as well for Gentile Christians, believers freed from the law, ang 10 commandments continues to be the rule of life. So, makikita rin natin scripture itself distinguishes the Decalogue as the rule of life for Christians to live by. So ano mga practical implications kung ito ang kabanalan na hinihingi ng Diyos? Una, we can denounce what is false piety. Kung ano ang sinasabi ng iba at minumungkahi nilang ito ang mga kailangang gawin para sa kabanalan, ito ang itsura ng tunay na kabanalan, pero hindi naman yun ang ipinag-uutos sa atin, ay we can denounce those. Halimbawa, sa scripture, sa 1 Timothy 4, sinabi ni Paul, the Spirit expressly says that in later times, some will depart from the faith by devoting themselves to deceitful spirits and teaching of demons, through the insincerity of liars whose consciences are seared, who forbid marriage and require abstinence from foods that God created to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth. So dito merong mga dadating na mag-uutos ng kung ano-anong mga bagay na hindi naman pinag-uutos. Yung requirement daw na mag-abstain from certain foods or na wag mag-asawa. At nangyayari yan to priests ay hindi sila pwede mag-asawa. Merong certain times na bawal ang mga ganitong klaseng pagkain. Merong mga ganitong relihiyon, not necessarily Christian. At nagkakaroon ng itsura na ito ay banal dahil they deny themselves of what are considered earthly pleasures. Pero ito nga ay hindi naman yung hinihingi ng Diyos sa kanila at hindi dapat ito maligaw ang mga Kristiyano na yun ang lakarang daan at ang mangyayari, malalayo sila dun sa tunay na kabanalan. So, maliban sa pag-denounce na yun, halimbawa sa Reformed tradition din sa ating confession, sa chapter 16, that's the chapter of good works, paragraph 1, good works are only such as God has commanded in His holy word, and not such as, without the warrant thereof, are devised by men out of blind zeal, or upon any pretense of good intentions. So, nag-aalab man ang iyong damdamin, or tingin mo, ay ang intention mo naman ay mabuti, at sinasabi mo na ito ang kailangang, ang dapat gawin, mabuting gawin, kung hindi yun ang pinag-uutos ng Diyos, ay hindi yun dapat tawaging good works. At ang scriptural basis na sinasite dito ay yung ginawa ni Saul, na si Saul ay noong nahuli si Samuel, ay siya yung nag-offer nung offering, at ang dapat gumagawa nun ay yung priest. Pero hindi, ang ginawa niya, siya na yung nanguna, at ginawa niya yung offering na yun. Tapos sinabi sa kanya ni Samuel ay, what have you done? Hindi naman yan yung ipinag-utos sa iyo. At doon lumabas yung popular saying na obedience is better than sacrifice. So, hindi dapat hindi masasabing good dahil lang ito ay sacrificial or done out of good intentions or zeal, dapat kung ano yung ipinag-uutos. Maliban doon sa chapter 21, that's the chapter on Christian liberty, paragraph 2, God alone is Lord of the conscience and has left it free from the doctrines and commandments of men, which are in anything contrary to His word or not contained in it, so that to believe such doctrines or obey such commands out of conscience is to betray true liberty of conscience, and the requiring of an implicit faith, an absolute and blind obedience, is to destroy liberty of conscience and reason also. So sinasabi dito na ang tayo daw ay malaya na sa mga bagay na hindi naman ipinag-uutos ng Diyos. So yung kung mayroong mang ini-require sa atin at pinipilit tayo na makonsensya tayo na hindi naman iniutos ng Diyos, dapat tayo ay malaya doon. At dinagdag pa na ang maniwala sa mga ganung doktrina
or sumunod sa mga ganong kautusan dahil ikaw ay nakukonsensya kahit na hindi naman pinag-utos ng Diyos, yun nga ay labag o contrary to yung kalayaan na meron tayo. Malaya na tayo sa mga bagay na hindi naman pinag-utos ng Diyos. At maliban doon, ang mas masahol sigurong gawin ay kung ikaw mismo yung nag-require to require an implicit faith and blind obedience, so ikaw yung namimilit at nagtuturo na ito ang kanilang gawin kung hindi naman yun iniuutos ng Diyos. So yun, the requiring of an implicit faith and absolute and blind obedience is to destroy liberty of conscience and reason also. Lastly, itong isa pang denunciation of false piety sa chapter 23 of Lawful Oaths and Vows, paragraph 5, Popish, yun yung madalas na gamiting terms about being under the Pope, Roman Catholic teaching. Popish monastical vows of perpetual single life, professed poverty, and regular obedience are so far from being degrees of higher perfection that they are superstitious and sinful snares in which no Christian may entangle himself. So dun pa lamang sa Augsburg Confession ng mga Lutherans ay meron ng mahabang chapters on monastical vows at naging bahagi na talaga ng mga Confessions of Faith of the Reformed yung tungkol sa mga ganitong monastical vow. Dahil nga naging pananaw at ngayon kahit na hindi tayo ganun ka involved sa monasticism, ay mayroon pa ding spirit na ang tingin natin, someone who is of a perpetual single life or professed poverty or yung merong pledge of regular obedience, though may particular na ibig sabihin yan, ay mas banal sa atin na yun yung dahil humigit pa sila doon sa hinihingi ng batas ng Diyos at gumagawa sila ng more than what the law requires, parang going beyond, ay sila ay mas banal. Pero ito nga ay hindi naman pinag-uutos ng Diyos at hindi dapat ito maging batayan kung sino ang kabanalan. Hindi ko nilagay dito pero sa Augsburg Confession may ganung paragraph na we condemn those who teach that perfection is in the monks only. The people are discouraged kapag ito ang nagiging batayan kung ano ang perfection, for God requires perfection of the heart. So, yung pagkakaroon nga ng ibang batayan na hindi naman yung utos ng Diyos ay nanliligaw, na nalalayo tayo kung ano sa tunay na kabanalan. At maliban doon, ay isa pang practical implication, maliban sa nakita natin kung ano yung hindi naman batayan, ay nalinaw nga sa atin kung ano yung tunay na kabanalan. So ano yung sinasabi sa Heidelberg Catechism? What does the law of God require of us? Ito ay another summary of the moral law. Christ teaches us in some in Matthew 22. At kinuot na lang nila yung sinabi mismo ni Jesus na yung you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. This is the first and great commandment, and the second is like it, you shall love your neighbor as yourself. Of these two commandments depend all the law and the prophets. So again, another sum of the law, at sinasabi yung first table, the duties to man, love God. So yun yung the second table of the law, the duties to our neighbor, you shall love your neighbor as yourself. At yun nga din yung sinasabi ni Paul kanina, na pag-ibig ay nagagampanan, ay na-fulfill yung batas. So, ang makikita natin with the emphasis of law and being holy as loving God, hindi dapat nating isiping banal yung mga nagpe-pray buong araw necessarily or nagkukulong sa kumbento, nagme-meditate na ito gumagawa ng superstitious mystical activities, kundi it is spiritual but rational. At kung titingnan nating batayan yung law of God, the Ten Commandments, ay pwede nating masabing ang tunay na kabanalan, though this is too simple, pero it captures a whole great deal of what it means to be holy and to love God. We worship the one true God alone, regulated by His commands. Ang tinatawag na regulated principle of worship ay sa Reform, that is actually
implication, yung regulative principle of worship, at nakikita nila yun as what is required in the second commandment. So sa explanation ng Reformed sa second commandment, which is yung wag gumawa ng imahe, so doon daw ay the summary of God requiring how to worship Him. So sinasabi na ang regulated principle na ang gagawin lang natin sa ating pagsamba ay kung anong pinag-uutos niya. And reverently for His name and regularly on the Sabbath. So ito yung pinag-uutos sa atin na tungkulin sa pagsamba sa Diyos, na pag-ibig sa Kanya, at ito yung dapat na makita nating definisyon ng ibig sabihin ng pagmamahal sa Diyos. At yung mga magliligaw sa atin dyan at may gagawin tayong busy sa ibang activity, ay hindi natin dapat paniwalaan at di tayo magpadala na yun pa ang pagkaabalahan natin, imbis yung mismong iniutos ng Diyos na iyon ang kanyang batayan ng kabanalan. At maliban doon sa loving neighbor naman, makikita natin na hindi ito limited to spiritual work, kasi yun nga yung pagkakamali ng monasticism, kaya lumalayo sila sa kanilang mga pamilya, iiwanan nila yung kanilang pamilya, yung buong society, titira sa bundok, sa isang lugar, at kahit doon hindi sila magpapansinan kasi mag-vow sila na tahimik lang sila buong buhay nila para wala silang masabing masama. So itong ganitong klaseng pananaw na yun daw ang kabanalan ay malayo dun sa hinihingi ng Diyos na tunay na kabanalan. Ang tunay na kabanalan ay pag-ibig sa iyong kapwa na actually makikita ito sa ordinary life in our varying relations. So una sa family, yun nga yung honor your father and your mother, at yung sa mag-asawa, yung thou shalt not commit adultery, that commandment covers also yung love for your spouse. Kaya makikita natin sa mga sulat ni Pablo, sa Ephesians, sa Colossians, pagkatapos niyang, pag dumadating na siya sa practical instructions kung anong buhay na itsura ng Kristiyano dapat, paano sila mamuhay, ang sinasummarize niya, husbands love your wives, wives submit to your husbands, children obey your parents, slaves obey your masters, masters do not provoke your slaves. So makikita mo na ito ay a loving your neighbor in our different relationships. At yun yung itsura para sa kanya ng buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Yun yung banal, yun yung makadiyos. So hindi na iniiwan sila. Pati yung ating mga trabaho at yung larger society at pati yung government. Minsan yung government ay makikita nating actually kasama na bibilang sa halimbawang do not commit perjury. Yun yung command number 9. Do not steal, kasi you recognize yung law, property law. Yung also yung do not yung honor your father and your mother ay may submission to the yung hierarchy given in society, ay ibinibigay na kasama sa that commandment. So itong makikita natin na ibig sabihin ng tunay na kabanalan is actually very in our ordinary life. At ito ang dapat na maging pag-iisip natin kung ano ang itsura ng kabanalan. So bilang konklusyon, tignan natin yung sinasabi sa 1 Thessalonians 4:1-3. Sa mga pinag-aaralan nating sulat ni Pablo, laging so far, inaral natin yung Galatians sa Corinthians, at sumulat siya sa dalawang churches na yon dahil may problema. At actually, itong 1 Thessalonians ay sinulat niya dahil walang problema. Yung kanyang instruction to a church that he found out had no problem sa ito. Finally then, brothers, we ask and urge you in the Lord Jesus, that as you received from us how you ought to walk and to please God, just as you are doing, that you do so more and more. So yung ginagawa nyong tama na kayo ngayon, lumalakad kayo sa tamang daan, gawin nyo pa. For you know what instructions we gave you through the Lord Jesus. For this is the will of God, your sanctification. So inyong paglago sa kabanalan. So ito nga yung gusto nating mapag-aralan sa mga susunod nating lesson, yung lalo na specifically sanctification according to the doctrine of the Reformed. Paano
lumakad dito sa kalooban ng Diyos, paano tayo pinapabanal ng Diyos, paano tayo ginagawang makalakad ng naayon sa kanyang batas. Pero sa ngayon, ito ang naging ating topic as a introduction, the law of God. Meron ba kayong tanong? Time na, pero... Yun sa Olive. Kuya yung sa liberty of conscience, as Christians, you've mentioned that you have liberty of conscience already. Pwede mo bang establish saan magiging applicable tong conscience na to as Christian? Saan magiging applicable yung conscience? Liberty of conscience. Anong kung I mean to say, it has something to do with, may connection ba siya dun sa sinasabi mo kanina na obedience is better than sacrifice? Yung po ba yun? Or pwede mo bang ano pa yun? Explain ng konti. Kung ano ang liberty of conscience. Ano mo i-apply, define yung liberty of conscience na apply sa Christian? Opo, something like that. Liberty of conscience. Well, yung statement on the liberty of conscience ay na una, God alone is Lord of the conscience. So, ang tinutukoy dito na yung puso daw natin ay dapat ang Panginoon lamang na siyang nag-rule sa atin at magsasabi sa atin kung tayo ay guilty, condemned. Yun yung madalas banggitin ko ano yung pag sinasabing conscience, ikaw ba ay magpapadala, magpapa-condemn, magpapa-rule, as someone under the Lord. Yung tinutukoy na yung iyong konsyensya ay only under God. Yun yung sinasabi na God alone is Lord of the conscience. So, sinasabi na dahil siya lang ang Lord of the conscience, ay yung mga kautusan lamang niya ang magdidikta sa atin na kung lumalabag tayo doon, tayo ay dapat mag-guilty, malungkot, magsisi, at mag-endeavor na sumunod. Kung ano yung inuutos niya ay subukan natin gawin. At kung meron mang iba who is lording over your conscience, sabi niya, itong mga kailangan mong gawin, ito ang mga kailangan mong, para mapatunayan mong mabuti ka, para mapatunayan mong Kristiyano ka. Tapos magbibigay sila ng ibang commandments na hindi naman yun yung ipinag-uutos ng Diyos, yun ay lording over your conscience, na kinokonsensya ka, ang ganun. At sinasabing, ito ang binabind ang iyong konsensya, ito ang mga kailangan mong gawin. At sinasabi na tayo have liberty, we are free from the commandments of men. Kasi God alone is the Lord of the conscience. Thank you. Meron pa ba? Sige, ako na lang. Pag wala. Ano po kasi fresh na fresh pa yung Seventh-day Adventist ko kasi na Saturday daw po ang Sabbath. So, meron po kasi sa Romans 14 na those who regard a day above the other, another all days the same, observe the day unto the Lord, tapos what is not done in faith is sin. Parang gano'n, di ba yung sa Romans 14? So, paano are they still kahit pinipilit na lang Saturday, we consider them brothers and sisters pa rin in Christ? Or is it essential na yung kanilang doctrine on yung Sabbath nila na tinuturo nila ay error? Ganun pa. Thank you po. Well, sa bagay na yun, meron silang maling pagkakaunawa on the law and what they believe to be right. At ito ay something that they, sa kanilang pag-aaral, na-convince sila na yun yung kailangan gawin. Pero dahil ito'y pagkakamali sa batas at sa paggawa, do tingin natin mali sila, hindi ito magsasabi necessarily na sila ay anathema. Kasi nga, what is anathema ay paglihis sa gospel at hindi sa batas. So, so long as the church proclaims the true gospel and does not introduce works or whatever doon sa salvation of man, kung yung
even hindi ako sure actually Seventh-day Adventist do sa pagkakaalam ko ay may gospel doon. Pero so kung in the Seventh-day Adventist may pagkakamali sila doon sa pag-unawa nila sa batas pero nandun pa rin ang ebanghelyo, meron pa ring masasabi nating may kaligtasan doon, may mali lang doon sa pagtupad nila ng batas. In the same way, meron namang naniniwala na wala ng Lord's Day, walang Sabbath, walang kahit ano. And you can do whichever you like. It just so happens the church, most churches decide na Sunday mag-meet. So doon ako umattend, pero wala naman actually batas. So yung iba, ganun ang pananaw at mali pa rin yun ang pananaw sa batas. At ganun ang maraming evangelical churches, even the Lutherans. Pero hindi ibig sabihin nun na walang ebanghelyo or kaligtasan sa kanila. Ito ay pagkakamali sa batas at hindi sa kung sila ay ligtas o iglesia. Father, question na po. Kailan nagiging false piety yung posting sa Facebook, for example, mga church ministries, may mga benevolence work, yan. Tapos ang ginagamit natin na FB page yung church, for example. Ito ba ay false piety or false or true piety? Yung pagpo-post. Yung tinutukoy niyo po ay parang hypocrisy na yung pagdi-display ng inyong kabanalan necessarily. Hindi naman necessarily dahil ginawa mo in public, pinost mo in public or in-announce mo in public ay masama. Pero yun nga, hindi siya batayan kung ito ay tama or mali dahil hindi yun yung saklaw ng utos ng Diyos. Ang tinitignan ng utos ng Diyos ay ito ba ay pag-ibig sa kapwa or hindi. So yung sinasabi sa Matthew 6 na halimbawa yung pananalangin ay ginagawa sa labas para ipakita or yung kanilang pagbibigay ay ginagawa sa labas para ipakita to display their goodness. Yung pananalangin at pagbibigay ay mga mabuting bagay na iniuutos ng Diyos. Pero dahil yung kanilang puso ay ginagawa ito to display just to get praise for themselves, hindi ito love. So hindi yun what actually God requires, kundi isang pagbabaluktot ng batas, kahit na what they do outwardly is according to the matter of the law, dahil hindi ito napupunta doon sa kung ano talaga ang hinihingi ng batas, hindi yung tunay na kabanalan. So pwede naman mag-post properly, pwede mo yung pagbibigay, ginagawa mo naman yun in public, pero hindi mo yun ginagawa to show the public. So kung yung pananalangin, ginagawa din yun in public, pero hindi mo ginagawa to display your eloquence. So kung ito'y ginagawa for display, hindi yun totoong kabanalan, pero hindi necessarily na mag-post or mag-pray in public or magbigay in public necessarily ay false piety. Ang nagmamatter na ay yung puso. Nandun yun sa 1689 Confession, chapter 16 of Good Works, meron nakalagay doon, the works of unregenerate men can be considered good, for the matter of them are what is commanded by God, but because they are not done out of the root of faith or according to the instruction of God or for the glory of God, ay hindi sila matuturing na good work. Kasi nga, hindi naman yun yung actual na ibig sabihin ng law, kundi lumabag sila, outwardly lang, pero hindi nila sinusunod actually yung batas. So, false piety, kasi pinagmuka lang nilang banal. Anyway, sige. Siguro last na po. Wait lang. Yeah, last. Yan yung ministry niya. Oh my gosh. Yung fellowship, fellowship ng church, within a church, saan siya nagfo-fall sa law of God? Kasi parang, kunwari, yung pag-attend ng mga gatherings na hindi within the Sabbath, parang yung kunwari, mga prayer meeting o yung mga camps or mga basta activities outside of church. Parang some churches require it, na tapos it also parang basta ini-encourage sila to the point of force na parang pressure kang pumunta doon. Paano natin matuturing yung mga ganong mga activities in light of the law of God? Yung fellowship at kahit anong pakikitungo sa ibang tao ay love your neighbor,
Tapos yung seeking their good, praying for them, etc. ay nandun sa love your neighbor part. Yung meeting, prayer meeting, kung ito ay ginawa ngang required to the point of force, yun nga, lumalabag, napupunta kang konti dun sa paglabag sa liberty of conscience kasi nga, kung ito ay require to the point of force, as you say, ay yun yung mali na. Pero, yung halimbawa ginagawa itong requirement for membership or i-discipline ka for not attending prayer meetings, or yung Bible study ministries, yung cell group, kung ano pang ibang mga hindi quite makakabitan ng church as thus says the Lord, ito ang kailangan gawin. Kapag nilalagyan nga siya ng force, yun na yung requiring an implicit faith and absolute blind obedience which destroys liberty of conscience. Yun yung sinasabi sa 21. Pero kapag yung ito ay ginagawa nga na voluntary, gano'n naman ang ginagawa, walang kakabit na like force of discipline, ayun, yun ay hindi siya paglabag sa liberty of conscience, pero minsan din nga ay hindi naman kailangan ng ganung klaseng force. Pero mangungonsyensya lang tayo ng tao na, oy, masama yung nanonood ka ng K-pop, mga ganun, or masama yung ginagawa mong kumakain ng ganito, yung mga binanggit sa Romans 14, things of liberty, yung nakipag-meet ka on, halimbawa may ganun naman na umattend ka ng Christmas party, so mga ganitong klaseng paghuhusga, sinasabi din sa Romans 14, do not judge those who do. So, yung gagawa nun dapat hindi huhusgahan at hindi rin sila magpapasakop. So, yun yung sinasabi sa Romans 14. Sa mga ganung bagay ay na meron kayong pagkakaiba, ba kailangan nyo mag-usap, kailangan nyo mag-aral, pero hindi natin pwede masabing the force of law or command of God. Pag dinadaan sa ganun, nagkakaroon ng paglampas sa authority. Anyway, tapos na po sa ngayon. Pwede pa naman, mako-cover pa marami dyan. Sa ngayon, tayo lang po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa inyong salita na inyong ang ipinagliwanag sa amin kung ano ang tunay na kabanalan at itinuturo sa amin kung ano ang tamang landas na aming dadaanan. Nawa nga ay maitanim ito sa aming puso upang hindi kami malinlang at madala sa mga ibang hungkag na kabanalan na iminumungkahi sa amin ng ibang tao at inagapos ang aming konsyensya na ito ang kailangan namin tundin at nawa nga ay makita namin na kung ano lamang ang iyong sinasabi sa iyong banal na kasulatan, ano ang kautusan na tunay na nagmumula sa iyo, ito lamang ang batayan ng aming buhay na kailangan naming sundin. Nawa nga ay ito ang maging liwanag at gabay namin sa aming habang buhay at sa pamamagitan pa ng iyong pangangaral ng salita ay lalo pang magliwanag sa amin kung ano nga ang nais mong ipagawa sa amin upang ang lahat ng aming ang gagawin ay naayon lamang sa iyong kautusan at nakaluluwalhati lamang sa iyong pangalan. Pangdalangin sa Panginoon Jesus. Amen.